Purihin po ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating daily devotion. Everyday po yan, alas 7 ng gabi. Pero wag po natin kakalimutan yung alas 5 ng umaga kasama po si Pastor Alvin. Pero po ay season 40 ng ating daily devotion. Imagine niyo po season 40, parang 40 days si Jesus Christ na nagpe-prayer and fasting. Pero po ang kagandahan po ng ating season 40 ay minilook forward tayo. Ano po ba yung mga aspiration po natin sa buhay? Kung maalala natin, 'di ba, ang bawat isa po sa atin may mga pangarap po at meron po tayong nilook forward. Sabi nga po sa Jeremiah, 'di ba? For I know the plans I have for you, says the Lord. The plans not to harm you and not to harm you, but that He gives you the hope in the future. But at the same time, sabi, 'di ba sa Proverbs na, the Lord will make it happen. Pero lahat yon ay plano po ng Panginoon sa buhay natin. And alam ko po na we have the free will na gawin yung mga gusto natin sa buhay, pero wag po natin kakalimutan na lahat ng mga bagay na gusto po nating matamo po sa buhay, maganda po na ito ay sinisik out natin kay Lord. Pero gusto kong i-share sa inyo, ito ay napakahalagang binanggit po ni Apostle Paul kay Timothy. Dahil tayo po, when it comes to ministry, no, tayo po, ako ay isang manggagawa, no, pero alam niyo po, sa katagal-tagal ko po sa pagmi-ministry, ito yung isa sa mga ini-endure natin, na tinatatak natin, na pinatatag po sa atin ng Panginoon. Sabi nga po sa 2 Timothy 4, doon tayo sa verse 5 to 8. Ang sabi dito ni Apostle Paul kay Timothy, as for you, always be sober-minded, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Therefore, there is laid as for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award me on that day, and not only to me, but also to all who have loved His appearing. Napakaganda po ng sinabi po ni Paul kay Timothy. Si Paul po ay, as he depart, no, itong biniling niya kay Timothy, alam naman po natin si Apostle Paul, he spent his whole life dedicating to the churches, teaching the people, no, to discipline, teaching the people to close relationship with the Lord. Alam niyo po yung masasabi natin na si Paul, siya yung multitasker when it comes to the ministry. Lahat po gagawin yan, babiyahe po yan. Pero si Timothy po yung isa niyang disciple at binanggit niya nga itong mga bagay na ito. Alam niyo po, kung si Paul na naging Saul, na nagper-persecute, ngayon naman siya naman yung pinipersecute because of spreading the gospel. Ganon din po yung sacrifices po na dapat nating i-attain, di ba? Sabi nga po nung nakaraang meeting po namin, the year-end report, di ba? We should not be spoon-feed na, but we have to willing to sacrifice, willing to endure ourselves. Sabi nga sa verse 5 endure suffering, di ba? When it comes to the ministry, talagang masasabi ko na istorbo, pero ito yung dapat na maging commitment natin, kasi we are reaching more people, and we are going to not just spreading the gospel, but just encouraging people, we are praying people, we are reaching people for Christ, di ba? Because we are all, sabi dito, the work of an evangelist to fulfill your ministry, meaning tayo yon, di ba? As we fulfilling the Great Commission. Sabi pa nga dito, di ba? Because of his departure, di ba? Sabi niya, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Pinatunayan na the Paul endured so many things, di ba? Pero ang kapangyarihan ng Lord ay binigay para sa kanya. Napakaganda na ito, I have finished the race. Katulad to nung sinabi ni Jesus doon sa dalawang talents, 'di ba, na binigyan sila ng talents, pinabunga nila ito, and then sabi doon sa parable, 'di ba, kumbaga tawag dito, nakalimutan ko. Pero alam niyo po, sabi doon, 'di ba, yung pinagpala sila, 'di ba? They are good servants of God, di ba? Talagang sinunod nila yung ginawa ng master sa kanila. Pero alam niyo po yun, ganito rin. Ang ministry po, ang pangarap din natin sa buhay is a race.
Marami po tayo pagdadaanan. Ako po, isa po akong runner, no? Recently, I have run the half marathon, pero during running in the half marathon, una, napakadali. Sabihin natin, yung buhay natin, ministry, napakadali. Pero habang nagpapalalim po tayo, habang humahaba yung distansya, sumasakit yung katawan, 'di ba? Sumasakit na yung binti ko, yung hita ko, 'di ba? Ganun din yung pain, enduring the suffering kasi parang isipin mo, yung 21 kilometers stop napakahaba, parang Lord, paano ba ako matatapos ito sa race na 'to, 'di ba? Pero as you endure, 'di ba? Your sacrifice on that suffering, 'di ba? Until you met at the end of the race, you have the medal. Pero alam niyo na merong isang runner na sabi, pain is temporary. Ganun din, ministry sa mga pangarap, mayroong mga pagsubok, di ba? There are storms na darating po sa atin. Pero imagine niyo po, makakarating pa rin tayo doon sa finish line. And we matured enough, di ba? Pain is temporary, but sabi nga, the medal is permanent. Same as to with the verse 8 na sinabi dito, there's a crown of righteousness. Di ba? If we're able to fulfill the mission of Christ, we're able to fulfill yung mga pangarap natin sa buhay according sa will ng Panginoon. 'Di ba? There's a reward, 'di ba? Sabi pa nga dito, I have fought the good fight. Pinaglaban po ni Paul, 'di ba? Pinipersecute na si Paul, pero he fought the good fight of faith. Pinaglaban niya, 'di ba? Kung ano ang para sa Panginoon. Hindi niya po kinahiya ang Panginoon, ginawa niya po 'yung lahat, 'di ba? I have kept the faith. Sabi nga sa verse 7. Sa verse 8 sabi, therefore is laid for us the crown of righteousness, which is the Lord, the righteous judge will award on that day. Kung nabanggit, di ba nabanggit ni Paul sa Corinthians, 1 Corinthians 15:58, di ba sinabi na pagpatuloy tayo, huwag tayong matinag. Hindi mapupunta sa walang kabuluhan yung pag-aalay ng buhay natin sa Lord, pag-serve natin sa Kanya. Ganun din sa mga pangarap natin sa buhay, kung sinasama natin si Lord sa mga sitwasyon, not just in the good times, but also in the bad times, di ba? We fight for it, we prayed for it, di ba? We do it for the purpose, di ba? Hindi mawawalan po ng kabuluhan yan. And there's the reward, the crown of righteousness. Imagine niyo po, no? We are enduring everything. We are serving the Lord wholeheartedly. We are doing our devotions every day. Katulad nito every day, nagbabasa po tayo. Alam niyo po, nasa Job na po ako, nagkukwentuhan kami ni Ate Chris na. 'Di ba? Na si Job, nakikita natin yung premise noon na hindi siya nagkasala, 'di ba? Daming pagsubok na pinagdaanan. Pero as nababasa mo yung mga laments po ni Job, makikita mo rin yung as a person na bilang tao na parang nagtatanong din siya. Pero alam niyo po, hindi po nawala po yung pananampalataya ni Job, di ba? Katulad po sa mga sitwasyon po natin sa buhay. And ako, sabi ko nga kanina, as a runner, nagpapunta ko doon sa finish line. Alam niyo po, pinulikat nga po ako sa finish line. Pero hindi ko po inisip yon. Kasi when you see the medal, I finished the 21 kilometer, di ba parang it's very fulfilling, di ba? How much more, di ba, sa mga success po natin sa buhay, na graduate tayo, may mga negosyo tayo, and how much more, di ba, we build more souls for Christ, we serve more for Christ, and here's the crown of righteousness. Di ba, napakaganda nun. Yung crown na yon, hindi man natin nakikita dito, pero yung crown na yon, di ba, na i-reward sa atin for eternity. Kasi nabanggit ni Paul, di ba, we have to focus on the things we have not seen. Diba? Naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin, meron po tayong mga aspiration, meron po tayong nilulook forward. Pero alam ko sa mga success natin sa buhay, wag po natin kalimutan, di ba? Na we have the mission, bakit po tayo nabubuhay? It's because we are here to serve Christ, di ba? To be with Christ, build relationship with Christ, and to be the light for Christ, di ba? As a good stewards and we are the disciple makers of Christ. Kasi devotion nito, no, na paalahanan tayo, 'di ba? Na in all suffering, 'di ba? Become, 'di ba? Endure everything, 'di ba?
Alam niyo po ngayong gabing po ito ay patuloy mo na bless ang bawat isa po sa atin. Na pagpapala po ang bawat isa po sa atin. Alam ko po, ngayon po marami po nangyayari sa bansa natin. Katulad po ng binabanggit ko po nito, di ba? Maraming tao po ngayon, di ba? They're focusing on the news, di ba po, na nangyayari sa bansa natin. Pero alam niyo po, isama po natin sa panalangin ng ating bansa na kailangan po ng kalingan ng Panginoon ng ating mga ninuno and patuloy na umiinit po ang ating mga hidwaan po sa mga isla, katulad din po ng mga labanan sa Israel, di ba? Kalaban ng mga bansa po roon. Isama po natin sa panalangin yan na patuloy ang kapayapaan at kaayusan po sa ating bansa. Alam ko po marami pong ngayon ang ekonomiya po ay naapektuhan, mga negosyante. Na matapos po ang mga concerns na ito. Kaya samahan po natin sa panalangin at sabay po tayong manalangin. Lord, salamat po sa bawat isa na nakinig at nanood sa araw na ito, sa daily devotion nito, mula pa kanina umaga hanggang sa gabing ito, Panginoon. Patuloy, Lord, na pinapaalala mo sa amin, Lord, sa paglilingkod po namin sa iyo, Lord, maraming mga obstacles, Lord God. Maraming mga bagay na dapat naming gawin, Lord, na tunay nga na ikaw, Lord God, ang nagpaplano kung ano yung mas mabuti po para sa amin. Salamat, Lord, na patuloy kami palalahanan, Lord, na gawin namin ang iyong purpose, at gawin namin ang iyong mga misyon dito sa mundong ito. Sapagkat, Lord, marami pa, Panginoon, ng kaluluwa. Marami pa, Lord God, ng mga kabataan. Maraming mga tao pa, Panginoon, na kailangan namin i-reach out upang masabi, Lord God, na, upang sa gayon, Lord God, na ma-fulfill namin at ma-receive namin tong reward mo, Lord God, sa pagsunod namin sa kalooban mo. Salamat po, Panginoon, sa mga nakikinig ngayong gabing ito, patuloy mong pagpalain at patuloy, Lord, anuman mga sitwasyon nila sa buhay, patuloy kang mangusap at patuloy, Lord God, ikaw po ang magkalinga po sa kanila, maggabay po sa kanila upang sa gayon, Lord God, lahat ng mga bagay na kanilang gagawin, Lord, ay mapagtagumpayan po nila. Patuloy, Lord, na pinapanalangin namin ang Pilipinas, ang aming bansa, Panginoon. Makikita, Panginoon, kaliwat ka ng mga balita, Lord God, sa issue, Panginoon, ng aming Vice Presidente, sa issue ng pagtaas ng mga bilihin, sa issue sa West Philippine Sea, sa issue, Panginoon, ng inflation, Lord God, na sa ekonomiya, Lord God, ng mga negosyong naapektuhan. Panginoon, ikaw ang aming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Lord, sa kabilaman, Panginoon, even yung mga nasalanta rin ng bagyo, Panginoon, na nagre-recover. Alam ko, Panginoon, na napakahirap dahil Pasko, na dapat nagdiriwang ang bawat isa, pero patuloy, Panginoon, nandito pa rin sa recovery sa stage na ito. Panalangin ko, Panginoon, ang inyong provision, Lord God, ang inyong comfort, at patuloy, Lord, na gabayan mo ang bawat isa sa amin. Tulungan mo ang mga bawat negosyo, Lord God, na mga nasalanta na makarecover. Ang mga taong nasalanta, Panginoon, Lord God, Lord, maraming namatayan, Panginoon, lalo na mga mahal sa buhay, at mga agrikultura, Panginoon. We pray for the restoration, for your provision, Panginoon. Even sa aming pamahalaan, Panginoon, mga balita, Lord God, dalangin namin sa aming Vice President, Panginoon, na patuloy, Lord, na magkaroon ng sober mind, Panginoon. Lord, na nagkaroon ng reflection, Panginoon. Lord, sa mga bagay, Lord God, na pinupukol sa Kanya, Panginoon. Lord, na maisagot niya, Panginoon, ang mga inquiry, Panginoon, to be accountable, Panginoon. Even to our President, Panginoon, na nadadawit din sa mga issue. Lord, tulungan mo siya, give him wisdom, Lord God, sa pamamahala, Panginoon, ng Kanyang mga cabinet offices, Panginoon, sa bawat kagawaran, sa bawat mga pamamahala, Panginoon, sa aming bansa, sa ekonomiya, sa mga hindi lang ekonomiya, Panginoon, kundi, Lord God, sa lahat ng aspeto, Lord God, ng pangangasiwa ng aming Pangulo, Panginoon. Patuloy ikaw, O Diyos, na magbigay sa Kanya ng kaliwanagan, bigyan ng wisdom, Panginoon. Bigyan mo siya, Lord God, ng kaunawaan, Lord, Lord, na hindi niya kayang mag-isa, Lord God, na patuloy na tumawag sa iyo, Panginoon, upang magawa ang lahat ng mga ito, Panginoon. Lord, patuloy, Lord God, sa mga may comment man, mga prayer request, Lord God, hindi ko man kilala, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, ano man mga pangangailangan nila, Lord God, patuloy na ikaw tumutugon, ano man mga sitwasyon nila, Panginoon, ikaw, Panginoon, nang magbigay sa kanila ng karunungan. Sa mga may sakit, Panginoon, Lord, pagalingin mo po sila, Lord God, mula ulo hanggang talampakan.
Healing, Panginoon, Lord, physically, emotionally, spiritually. And ngayong Pasko, Panginoon, maraming busy sa amin ngayon. Patuloy, Lord, na pahalahanan, Lord God. Ano ba rason ng Paskong ito? Pero, Lord God, sa mga anak mo, ang Pasko ay araw-araw. Na paalaala, Lord God, na nabuhay ka para sa amin. Maraming salamat, Lord, pagpalain mong bawat isa sa amin. Ang platform na ito, Panginoon, ay magamit, Lord God, sa pagpapalaganap ng iyong salita. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. So pagpalain po ang bawat isa sa atin. So patuloy po araw-araw, no, mamaya, no, yung 5 a.m. and yung daily devotions po natin, tumutok lang po tayo. Maraming salamat po.